Abiso, ang video na ito ay naglalaman ng buod ng akdang Noli Me Tangere. Ang mga kaganapan, tauhan, at mga pangyayari na naiulat ay salig lamang sa buod ng akda at maaring may mga pagbabago o pagkakaiba sa orihinal na teksto. Hinihikayat namin ang mga manonood na basahin ang orihinal na akda upang masuri at maunawaan ng lubos ang mga konteksto at mensahe ng kwento. Ang pag-unawa sa buong akda ay maaring mag-iba depende sa interpretasyon ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pangunawa. Sa Kabanata 45 ng Noli Me Tangere ni Jose Rizal, pinamagatang Los Baños, ipinakita ang masalimuot na sitwasyon ng mga mag-aaral ng paaralang itinayo ni Kapitan Tiago. Ito rin ang kabanata kung saan naganap ang trahedya sa pamamahayag ni Elias na naging sanhi ng pagkamatay niya. Sa simula ng kabanata, nagkaroon ng malaking pagdiriwang sa pamamahay ni Kapitan Tiago na dinaluhan ng iba't ibang personalidad. Kasama rin dito ang mga estudyanteng Pilipino at mga dayuhang mag-aaral na kinabibilangan ng mga anak ng mga prail at opisyal ng gobyerno. Si Kapitan General, kasama ang iba't ibang opisyal ng pamahalaan, ang pangunahing panauhin. Si Ibarra, na kasalukuyang nagtataglay ng ibang pangalan at nag-aastang mayamang intsik na si Simon, ay nasa lugar din at nag-aalok ng kanyang tulong para sa paaralang itinayo ni Kapitan Tiago. Samantala, inihanda ni Elias ang mga materyales para sa kanyang planong pamamahayag ukol sa kalagayan ng mga Pilipino. Siya ay nagpakilalang isang magsasaka mula sa Los Baños, Laguna. Ngunit nang ibunyag niya ang kanyang tunay na pangalan at layunin, agad siyang dinakip ng mga gwardiya sibil at itinapon sa piitan. Habang nagpapatuloy ang pagdiriwang, biglang may nag-ulat na may isang lalaking tumalon mula sa kubyerta ng isang bangka at naglalakad na parang lasing. Siya ay si Elias na nagawa pa ring makatakas sa piitan. Nang makarating siya sa harap ng mga panauhin, ibinunyag niya ang mga katiwalian at pang-aabuso ng mga prele, mga opisyal, at mga dayuhan sa mga Pilipino. Inihayag niya ang pag-aalsa at pagtutuos para sa kalayaan at katarungan. Nagkaroon ng malaking kaguluhan at takot sa paglipas ng pamamahayag ni Elias. Siya ay naging laman ng mga ulat at balita sa mga sumunod na araw. Ngunit habang sinusuyod ang ilog, si Elias ay napatay sa pamamagitan ng pagbabaril ng mga gwardiya sibil. Sa kabanatang ito, ipinakita ni Jose Rizal ang kawalang katarungan at kahirapan ng mga Pilipino sa ilalim ng kolonyal na pamahalaan ng mga Kastila. Itinampok din ang pag-asa at pagmamalasakit ng mga individual na katulad ni Elias na handang itaya ang kanilang buhay para sa kapakanan ng mga kababayan.